Sinuri ni Xu Ping ang datos mula sa scanner at kinumpirmang maayos na gumagana ang lahat ng instrumento. Napagpasyahan niyang nag-evolve ang kakayahan ni Xu Jingming noong nakaraang taon habang nasa study tour ito. Nerbyosong iniugnay ni Team Captain Wang Chi ang pangyayaring ito sa ambush ng Heavenly Mandate sect na naganap sa biyahe. Hirap siyang paniwalaan na ang isang karanasang muntik ng ikamati ng isang tao ay maaaring magdulot ng ebolusyon mula S-rank patungong SS rank. Idinagdag ni Liu Wangshan na ipinaliliwanag nito ang mga usap-usapang record ni Xu Jingming sa Magic City University, malamang daw na mag-isa nitong natalo ang 12-dosenang Peak Tier 4 beasts. Inamin ni Wang Chi na isang tunay na halimaw ang freshman na yun at sa loob ng isang taon ay halos wala nang makakatapat dito. Gayunpaman, kumpiyansa pa rin siyang matatalo niya si Xu Jingming sa paligsahang ito dahil freshman pa lamang ito. Tinapak ni Xu Ping ang balikat ng kanilang kapitan at nakahingang maluwag dahil maaari pa ring umasa ang Jing University kay Wang Chi upang makuha ang kampyonato ngayong taon. Bago siya umalis, sinabi ni Xu Ping kay Dinlo na baguhin ang kanilang mga taktika upang mas ulit ang taong ito, lalo na't malapit nang magtapos si Wang Chi. Mabilis na kumalat ang balita sa buong bansa. Sa kanyang opisina, hindi makapaniwalang nakatitig si Jiang Quan sa holographic report habang nagmamadaling inuutusan ang kanyang mga tauhan na gumawa ng bagong counter strategy. Sa Thunder Martial Arts Hall, agad na inutusan ng isang manager ang kanyang mga empleyado na makipag-ugnayan sa headquarters upang i-update ang kanilang recruitment plans. Samantala, sa Violent Bear Martial Arts Hall, ipinag-utos ng direktor na ma-recruit ang batang henyo anuman ang maging kapalit. Hindi nagtagal ay nalaman din ito ng militar. Isang opisyal ang nag-ulat tungkol sa SS rank student sa isang general, na buong pagmamalaking nagutos na ipalabas sa pandaigdigang media ang balita upang malaman ng lahat ng bansa ang lakas ng Great Xia. Agad namang sumabog ang mga balita at social media sa samut-saring headline, pinuri nila si Xu Jingming at ang kanyang Divine Lightning, habang ipinagdiriwang ang paglitaw ng kauna-unahang SS rank sa loob ng 23 taon. Sa loob ng isang marangyang tradisyonal na mansyon, ipinaalam ng isang assistant sa dalawang lalaking naglalaro ng chess na nagte-trending sa buong internet ang balita tungkol sa SS rank ni Xu Jingming. Binanggit niyang pinapalakas pa ng mga dayuhang puwersa ang usapin at tinanong kung dapat ba nila itong pigilan. Ngunit binaliwala ito ni Counselor Wang Jun at sinabing para lamang silang mga insektong hindi dapat pag-aksayahan ng pansin. Kumpiyansa niyang sinabi na sapat ang lakas ng Great Xia upang protektahan ang isang SS rank student. Pagkatapos ay tinanong ni Wang Jun kung sino ang nagbabantay kay Xu Jingming, sumagot si Liu Wangshan na si Ling Shuang, ang vice principal ng Magic City University, ang namamahala sa tungkuling iyon. Nagulat si Wang Jun dahil kilala niya ito bilang isang henyo mula sa Thunder Martial Arts Hall na may S-class space ability. Nagtaka siya kung bakit nanatili ito sa isang universidad sa halip na umakyat sa mas mataas na posisyon. Ipinaliwanag ni Liu Wangshan na nakabangga nito ang makapangyarihang Li family kaya napilitang humanap ng kanlungan sa paaralan. Hinangaan niya si Ling Shuang dahil umabot ito sa mid-rank tier 8 sa loob lamang ng 3 taon kahit walang karagdagang mapagkukunan. Binanggit naman ni Wang Jun ang kilalang katigasan ng ulo nito, habang ang iba ay nangangarap na mapang-asawa ang isang miyembro ng Li family. Tumakas naman si Ling Shuang mula sa kanila na para bang salot ang mga ito. Matapos manalo sa laro ng chess, ngumiti si Wang Jun at nagsabing maaari na siyang mag-relax dahil si Ling Shuang ang nagbabantay kay Xu Jingming. Nang hapon ding yun, sa punong-punong tournament stadium, umakyat sa arena si host Feng Lei upang opisyal na simulan ang individual tournament. Ipinaliwanag niya na 64 na mandirigma mula sa 10 paaralan ang maglalaban upang matukoy ang top 32. Sa tulong ng AI ng stadium, random na nabuo ang mga laban at lumitaw sa ere ang isang napakalaking holographic bracket. Nalaman ni Kung Shior na mapupunta siya sa ika-6 na laban-laban sa Suang University, na perpekto para sa pagmamasid sa mga kalaban. Masayang ibinalita ni Chen Dungling na napunta siya sa ika-12 laban-laban sa isang substitute mula sa Baishan. Napansin naman ni Xu Jingming na siya ang unang lalaban sa kanilang grupo. Nakatakda siyang makaharap si Zhou Chao ng Jinchang University sa ika-3 laban. Mas lalo pang pinasigla ni Feng Lei ang mga manunood nang ipahayag niyang 4 na laban ang sabay-sabay na magaganap sa bawat round. Habang nagsisimula ang unang round, naglakad si Xu Jingming papunta sa arena habang kumikislap ang gintong kidlat sa paligid ng kanyang sibat. Sa mga upuan ng manunood, malakas na sumisigaw ang kanyang mga kaibigan para sa kanilang kapitan at paulit-ulit na inaawit ang bansag na Thunder Emperor. Sa kabilang panig ng arena, pinagpapawisan naman si Zhou Chao na may berdeng buhok.
Minura niya ang kanyang malas dahil ang kapitan ng Magic City agad ang kanyang nakalaban. Gayunpaman, pinanatili niyang positibo ang kanyang pag-iisip dahil ang pagtalo sa isang SS-rank genius ay magdadala ng napakalaking karangalan. Pagsisimula pa lamang ng laban, nagharap ang dalawang mandirigma. Agad niyang pinalibutan ang sarili ng isang depensibong vortex ng hangin. Sa tulong ng malakas na bugso ng hangin, mabilis siyang lumipad ng mataas sa himpapawid. Nagulat si Xu Jingming ngunit agad niyang naisip na hindi dapat maliitin ang sinumang gumagamit ng kakayahan. Habang nakalutang sa ligtas na distansya, tinukso ni Zhou Chao ang kanyang kalaban at sinabing hindi siya matatamaan nito bago maubos ang enerhiya nito. Mula sa itaas ay nagpakawala siya ng matatalim na wind blades. Sunod-sunod na bumagsak ang mga ito sa arena ngunit madaling naiwasan ni Xu Jingming sa pamamagitan ng mabilis na paggalaw. Matapos sukatin ang distansya, napagtanto niyang hindi sapat ang taas ng kanyang pagtalon upang maabot ang kalaban, mahirap din tamaan ito gamit ang mga sibat na ibinabato mula sa malayo, kaya nagpasya siyang gumamit ng malakas na puwersa ng paghigop upang hilahin ito pababa. Pinanood ng mga manunood ang aerial attack ng may pagkainis, marami ang nagsabing murang taktika lamang ang paglipad, may ilan namang nagsabi na nagpapalipas lang ng oras si Zhou Chao dahil liliit ang arena barrier pagkalipas ng 20 minuto upang pilitin ang close combat. Ngunit sa ibaba hindi estilo ni Xu Jingming ang basta umiwas at maghintay. Pinakawalan niya ang kanyang kapangyarihan at sumabog ang kanyang katawan sa gintong kidlat, lumuhad siya ng bahagya at bumuo ng isang siksik na bola ng pulang kidlat sa kanyang kamay para sa isang mapaminsalang counter-attack. Napangisi ng may pangungutya si Zhou Chao habang nakatingin sa kumikislap na globo ng liwanag, at sumigaw na hindi siya maabot ng atake dahil nasa taas siyang 75 metro. Ngumiti si Xu Jingming habang hawak ang compressed lightning sphere, alam niyang sapat ang puwersa ng kanyang bagyo upang hilahin pababa kahit ang isang lumilipad na estudyante. Pagkatapos ay pinakawalan niya ang enerhiya, isang napakalaking tornado ng kidlat ang sumabog at umarangkada paitaas. Sa gulat ng lahat, nilamon ng bagyo ang buong arena. Nabigla si Zhou Chao nang mahuli sa vortex, naparalisa siya ng matinding puwersa ng paghigop at nagpanik habang pilit na kumakawala. Sa ibaba, ipinatawag ni Xu Jingming ang kanyang sibat at binalutan ito ng gintong enerhiya. Aminado siyang kahanga-hanga ang kakayahan ni Zhou Chao na lumipad, ngunit malas lamang itong nakaharap siya. Pinagpawisan naman si Zhou Chao sa pagkabahala sa kanyang sitwasyon. Walang pag-aalinlangang inihagis niya ang lightning spear diretso sa kanyang kalaban. Sa desperasyong mabuhay, agad na bumuo si Zhou Chao ng napakalaking wind barrier. Ngunit wala itong silbi, sinira ng sibat ang depensa na nawasak ito sa pira-piraso bago tuluyang tumama sa kanyang dibdib. Parang bulalakaw na bumagsak si Zhou Chao sa arena at agad na nawala ng malay. Pagkatapos nito, opisyal siyang idineklarang talunan habang si Xu Jingming naman ang nagwaging kalahok. Matapos ang brutal na pagpapakitang iyon, nagwala sa sigawan ng buong stadium, namangha ang lahat sa napakadaling one-shot victory ng Thunder Emperor. Samantala, sa VIP stands, inamin ni Xu Ping na inaasahan niyang mas matatagalan pa siya ng flight tactics ni Zhou Chao, ngunit kahit siya ay napilitang humanga sa nakakatakot na precision ng energy control ni Xu Jingming. Gayunpaman, hindi lamang siya ang makapangyarihang kalahok sa araw na iyon. Di nagtagal ay umakyat din sa arena ang kapitan ng Jingyu University na si Wang Qi para sa sarili nitong laban. Binalutan niya ang kanyang kamao ng napakalaking matinik na armor na yari sa bato. Sa isang napakalakas na suntok lamang, mabilis niyang pinalipad ang kanyang kalaban sa kabilang dulo ng arena at madaling nakuha ang sarili niyang tagumpay. Muling sumabog sa hiyawan at palakpakan ng buong stadium para sa kapitan ng Jingyu University na si Wang Qi. Nakatayo si Wang Qi habang may kumpiyansang ngiti sa kanyang mukha, malinaw na sinusubukan niyang magpadala ng matapang na mensahe sa kanyang mga karibal. Napansin ito ni Shen Dongling at sinabi niyang isa itong direktang pampublikong hamon, ngunit nanatiling kalmado si Xu Jingming at walang anumang bakas ng pag-aalala. Casual lamang niyang sinabi na hindi naman talaga siya kayang tapatan ni Wang Qi. Maya-maya, sinabihan siya ni Coach Yang Zhentian sa upang ipaalam na maraming nangungunang martial arts halls at malalaking guild ang nagpadala ng eksklusibong mga imbitasyon para sa recruitment. Tinanong siya nito kung nais niyang makipagpulong sa kanila ng pribado. Sa halip na magpakita ng interes sa mga politika at alok ng iba't ibang organisasyon, agad na sinabi ni Xu Jingming sa kanyang coach na tanggihan ang lahat ng ito, hindi na ikinagulat pa yun ng coach. Samantala, labis namang nagtaka si Yao Fang at hindi maintindihan kung bakit ayaw man lamang pakinggan ng kanilang kapitan ang mga alok ng napakalalaking organisasyong yun. Simple lamang ang sagot ni Xu Jingming,
wala siyang pangangailangan sa kanila sa ngayon. Sa lihim, alam niyang sa tulong ng kanyang napakalakas na Deep Blue System at ng matibay na suporta ng kanyang universidad, hindi niya kailangang ipagbili ang kanyang katapatan sa anumang panlabas na puwersa upang maging napakalakas. Nang gabing yun, matapos hamupa ang kasiyahan sa arena, magkasamang naglalakad sina Xu Jingming at Song Qiuqiu sa isang tahimik na kalye. Bigla silang hinarang ng isang misteryosong babaeng kulay ginto ang buhok, ipinakilala nito ang sarili bilang si Irene, isang kinatawa ng napakayamang William family mula sa Estados Unidos. Hindi na siya nagpaligoy-ligoy, agad siyang naglatag ng napakalaking alok, kung handang talikuran ni Xu Jingming ang kanyang pagkamamamayan sa Great Xia at lumipat sa kanilang pamilya, ibibigay nila rito ang lahat ng maaaring naisin nito. Nanatiling mapagduda si Xu Jingming at hayagang tinanong kung tunay nga bang may kakayahan ang William family na tuparin ang ganoong kalaking pangako. Mayabang na inilatag ni Irene ang kanilang mga kredensyal, ipinagmamalaki niyang ang William family ay may 3 tier siyam na martial saints, kumokontrol sa 10 sinaunang guho, at may hawak na 1 katlo na mga pwesto sa Global Council. Nang marinig ito, kahit si Song Qiuqiu ay napawisan, napagtanto niyang nakaharap nila ang isang puwersang may napakalaking impluwensya sa buong mundo. Nararamdaman ang kanyang kalamangan, lalo pang tinaasa ni Irene ang kanyang alok, ipinangako niyang mabibigyan si Xu Jingming ng access sa mga SS rank, SSS rank, at maging sa mga maalamat na yaman na mas mataas pa sa SSS rank. Dagdag pa niya, mauunawaan lamang daw nito kung gaano kalawak ang mundo kapag mas mataas na ang kanyang antas. Casual din niyang sinabi na kaya nilang magbigay ng napakaraming magaganda at batang babae hanggat gusto nito. Ngunit nang marinig ni Song Qiuqiu ang tungkol sa ibang mga babae, agad niyang tiningnan si Irene ng isang nakakatakot at nakakabinging titig. Napansin yun ni Irene at pabirong humingi ng paumanhin sa tila selosa ang kasintahan dahil sa kanyang pagiging prangka. Gayunpaman, hindi nagatubili si Xu Jingming na linawin ang lahat, matatag niyang tinanggihan ang alok at sinabing wala siyang anumang interes na ipagkanulo ang kanyang bayan. Sinabihan pa niya si Irene na huwag nang sayangin ang kanyang oras at huwag na siyang gambalain muli. Nang mapagtanto ni Irene na wala na siyang maya-alok pa, wala siyang nagawa kundi umalis ng bigo. Iniwan niya ang magkasintahan upang ipagpatuloy ang kanilang gabi ng mapayapa. Nang mapag-isa siya sa kalye, napabuntong hininga siya sa matinding pagkadismaya, naiinis siya dahil tuluyang pumalpak ang kanyang perpektong recruitment pitch. Dahil sa kabiguang yun, agad niyang tinawagan ang kanyang handler upang iulat ang nangyari, ipinaliwanag niyang hindi niya nagamit ang kanyang mental manipulation ability kay Xu Jingming dahil ang kaluluwa nito ay pinoprotektahan ng makapangyarihang aura ng isang tier siyam na martial saint. Nang marinig ito, nagalit ang kanyang handler, agad nitong tinanong kung maaari na nilang laktawan ang pakikipag-usap at dumiretso sa Plan B upang tuluyang alisin si Xu Jingming. Ngunit mabilis yung tinutulan ni Irene habang nababahala ito, ipinaliwanag niyang imposibleng may sagawa ang isang assassination dahil binabantayan ang target ng 24 na oras ng isang tier 8 Grandmaster, at tama nga siya. Sa himpapawid ng gabi ay makikitang nakalutang si Vice Principal Ling Xuang, na parang isang lawi na masusing nagmamasid sa paligid, habang mahigpit ang pagbabantay ni Ling Xuang, anumang pagtatangka sa buhay ni Xu Jingming ay katumbas lamang ng agarang pagpapakamatay. Napagtanto nila na walang tsansa na makuha si Xu Jingming sa ngayon, dahil dito, napilitan ng handler na iurong ang operasyon at ipatigil muna ang misyon. Kinabukasan, bumalik ang aksyon sa stadium, malugod na sinalubong ng announcer ang lahat para sa ika-4 na round ng team matches. Sa pagkakataong ito, magtatapat ang Magic City Ability University at Suang Ability University. Hindi nagtagal ay umakyat sa malaking entablado ang dalawang koponan sa gitna ng napakalakas na sigawan ng mga manonood. Dahil sa mataas na reputasyon ng Suang University, sabik na sabik ang mga tao, marami ang nagsabing dahil pang-4 sila noong nakaraang taon, baka sila ang makapagpilit sa maalamat na Thunder Emperor na ipakita ang kanyang tunay na lakas. Upang simulan ang laban, pinasigla ni Feng Lei ang mga manunood habang nagbibilang pababa bago opisyal na simulan ang pinakahihintay na bakbakan. Ngunit sa halip na mag-ingat laban sa isang top 4 school, binaliwala ni Xu Jingming ang kanyang mga kakampi at mag-isang sumugod diretso sa hanay ng kalaban. Nagulat ang buong arena, nagtanong ang mga manunood kung hindi ba siya masyadong mayabang sa pag-uulit ng parehong delikadong one-man charge na ginawa niya 2 araw na ang nakalipas. Natural lamang na itinuring yun ng Suang team bilang isang malaking insulto, galit na galit ang kanilang kapitan at idineklara niyang hindi sila mahihinang kalaban tulad ng Bishan University. Upang patunayan ito, agad na inilabas ng kanilang pangunahing elementalist ang kanyang trump card,
Isang napakalaking ahas ng kulay lilang kidlat ang humarurot patungo kay Xu Jingming. Ngunit hindi man lang ito ikinabilib ni Xu Jingming, casual niyang sinabi na biro lamang ang lilang kidlat ng kalaban kumpara sa kanyang gintong enerhiya. Pagkatapos ay pinakawalan niya ang kanyang kapangyarihan. Marahas na nagsalpukan ng dalawang elemental attack sa gitna ng arena at nagpadala ng napakalalakas na shockwave sa buong paligid. Ngunit napakalaki ng agwat sa kanilang lakas, agad na nilamon ng gintong kidlat ni Xu Jingming ang lilang ahas ng kidlat. Nabaliw sa gulat ang mga manunood, napagtanto nilang kahit ang pinakamalakas na spell ng Suang ay hindi man lamang nakalusot sa passive defensive barrier ni Xu Jingming. Nataranta ang kapitan ng Suang, napagtanto niyang kailangan nilang ibuhos ang lahat ng mayroon sila at pabagsakin si Xu Jingming bago pa sumali ang iba pang miyembro ng Magic City Team. Agad niyang inutusan ng kanilang support player na takpan sila ng defensive barriers habang naghahanda sila sa kanilang huling desperadong pagsalakay. Sa pagtaya ng lahat, sabay-sabay na sumugod ang buong Suang squad habang nakataas ang kanilang mga sandata. Ngunit wala itong naging epekto. Casual lamang na nagpatawag si Xu Jingming ng sunod-sunod na gintong kidlat mula sa langit. Sa isang iglap, nabasag ang lahat ng kanilang depensibong kalasag. Habang tuluyang walang depensa at gulat na gulat ang kalaban, pabirong sinabi ni Xu Jingming na ang paggamit ng kanyang lightning magic ay halos katumbas na ng pambubuli. Inanyayahan pa niya ang mga ito na subukan siyang harapin sa purong pisikal na labanan. Sa halip na umatras, sumigaw ang kapitan ng Suang para sa isang sabayang pag-atake. Agad na pinalibutan ng 5 miyembro ng koponan si Xu Jingming mula sa lahat ng direksyon, umaasa silang madadaig siya sa dami. Ngunit hindi man lang kumurap si Xu Jingming, casual niyang iniikot ang kanyang sibat sa isang perpektong depensibong bilog at sabay-sabay na naitaboy ang lahat ng armas na sumalakay sa kanya. Hindi makapaniwala ang mga manunood, nagbiro pa ang ilan na tila ginagawa ng Suang team si Xu Jingming na parang isang maalamat na raid boss, ngunit hindi nila ito magasgasan. Pagkatapos ay mabilis siyang lumipat sa kontra-atake, sa isang malinis at napakalakas na hampas ng kanyang sibat, agad niyang pinatumba ang isa sa kanyang mga kalaban. Sa wakas ay dumating sina Yao Fang at Guo Wan upang suportahan ang kanilang kapitan at tapusin ang laban. Nang makita ng kapitan ng Suang na dumating na ang natitirang miyembro ng Magic City Team, napawisan siya ng malamig, napagtanto niyang tuluyan ang nawala ang kanilang nag-iisang pagkakataon upang manalo, mula sa mga upuan ng manunood. May paghamak ng umisi si Wang Qi, tinawag niyang basura ang buong Suang team dahil nabigo silang pilitin si Xu Jingming na magpakita kahit isang S-class skill lamang.